Mga kwento ni Felmo. Ako po si Danilo. May ibabahagi akong kwento. Batay na rin ito sa salaysay ng Nanay Marisa ko. Lahat ng pangalan na mababanggit maliban na lamang sa akin ay ginamitan ko ng iba. Siyempre, masela ng kwentong ito at dapat ko ring protektahan ang reputasyon nila. Tagong lugar ng Negros, bandang bukid ng Amlan. Alam niyo bang laganap noon ang kababalagan? Dito nakatira ang Mama Marisa ko. Bali, second point of view natin ang kwento para mas maging detalyado ang lahat at maganda pakinggan. Si Marisa noon ay laging pinapaalalahanan ng kanyang tatay na si Kanong na huwag makipag-usap sa lalaking si Jomel. Aswang umano si Jomel at alam ito ni Tatay Kanong dahil isa siyang albularyo. Itong si Marisa naman ay nahumaling na ng gusto kay Jomel dahil na rin sa angking kakisigan ng binata. 19 na taong gulang si Jomel habang si Marisa, 22. Bagamat angat ang edad ni Marisa, hindi niya na inisip yon dahil gusto niya si Jomel. Pakiramdam pa niya noon na tila may gusto din sa kanya ang lalaki. Sa kadahilanang para umanong sinasadya ni Jomel na makisabay sa kanya sa tuwing bababa siya ng bayan. Ito ay upang maghatid ng mga panindang gulay sa nanay na naroroon sa pwestong barong-barong sa merkado. Wala naman siyang maisip na dahilan kung bakit sumasabay sa kanya ang binatilyo. Basta, bumababa lamang ito ng bayan at hihiwalay na sa kanya matapos makarating doon. Minsan nag-uusap sila. Pero nakikita ni Marisa ang sulyap mata ni Jomel na may kasama pang kindat. Wari bang mayatid itong kaligayahan para kay Marisa noon? Ay naku tay, hindi porket albularyo kayo, hukuman nyo na kaagad ang tao. Hindi aswang si Jomel. Napakabait niya kaya. Palibhasa kasi may nagugustuhan kayong lalaki para sa akin hindi ko naman gusto yon. Dalaga na ako tay. Hayaan niyo na akong mamili kung sino ang gusto ko makasama sa buhay. Ang sabi naman ng Tatay Kanong, wala siyang napipiling lalaki. Kahit sino, basta't wag lamang umano si Jomel. Wag daw papadala sa akit ng aswang dahil magaling sa gumayuma ang mga ganito. Nagkibit balikat na lamang si Marisa. Bugtong na anak si Marisa kaya laki sa layaw. Walang kakompetensyang kapatid at lahat ng atensyon at luho napupunta sa kanya. Hindi na rin napipigilan ni Tatay Kanong dahil sumasagot na at talagang may sarili na ring desisyon. Hindi naman maipagkakaila dahil ang ganitong edad talaga ay parang kalapating kumpleto na ang balahibo at gusto nang lumipad. Isang okasyon, piyesta ito at may baile o sayawan. Siyempre aasahan na nating dadagsa ang mga kababaihan at kalalakihan sa lugar, lalo na yung mga binata at dalaga. Usong-uso kasi noon ang panunuyo tuwing may baile. Katunayan kung hindi nyo na itatanong, isa din ang baile sa dahilan kung bakit nabuo ang isang pamilya. Huwag nyong itanggi dahil totoo ito, lalo na sa tagapakinig nating batang 80s at 90s. Ito namang si Marisa, nakikiuso din sa panahong yon. Lalo't may iilan din siyang barkada na may kaparehong layaw. Lipad ka agad at salang sa bailehan. Hinahanap noon ni Marisa si Jomel. Natitiyak siyang gaya ng ibang kalalakihan ay naroroon din ang binata. At hindi nga siya nagkamali nun. Nakapuslit ang binatilyo sa isang banda at nakatayo lamang ito habang nanonood sa nagsasayawan sa gitna ng bailehan. Naaalala pa noon ni Marisa ang tukar o musikang pinapatugtog. Ayon sa kanya, touch by touch daw yon. Gusto niyang lapitan si Jomel kaso nga lang kawalang respeto ito sa sarili.
Para bang tinatapakan niya na lamang ang kanyang pagkababae kapag nagkaganon. Kung kaya naman sumisimple lang siya ng daan at pinapakiramdaman kung papansinin ba siya ni Jumel. Hanggang sa paligid niya ng kanyang mga mata, nakita niyang nakatingin sa kanya ang binatilyo. Kumindat pa. Siyempre, naroon na kaagad ang diskarting pagkukunwari. Yung tipong magugulat pa na naroroon din pala si Jumel sa baylehan. Kinamusta niya pa ito. Nawari ba'y matagal na hindi nakikita kahit alos sa araw-araw lang naman. Ngumiti lamang ang binatilyo at sinabing bakit hindi daw sinamahan ni Marisa ang kanyang barkada. Nagtaka naman noon si Marisa at nakaramdam ng pagkakilig. Kung hindi siya nagkakamali, nakamasid din sa kanya si Jumel at maaaring pareha silang hinahanap ang isa't isa. Humaba ang usapan nila hanggang sa humantong na sa malalim na paksa. Yung tipong nagkikilanlan na sa isa't isa. Baka makita tayo ng nobyo mo Baka awayin ako, sabi ni Jumel. Nako, wala akong nobyo no. Preskong presko at hindi pa ako nililigawan ng kahit sino. Landi ni Marisa. O diba? Nakakatuwa isipin na talagang may nakaka-relate dito. Kumbaga, lumang diskarte ng birigan. Hanggang sa lumalim na ang gabi at napagpasya na ni Marisa na umuwi nun. Katunayan, siya na lamang mag-isa noon dahil nauna na sa kanya mga barkada. Tila ba sinadya talaga ni Marisa na magtagal para lang makausap ng masinsinan si Jumel. Nagpaalam si Marisa at laking tuwa niya nang sabihing makikisabay umano sa kanya pag-uwi. Etong si Jumel. Buhat nito na inaasahan niya na talaga na mangyari yon. Habang papauwi ay patuloy sila sa pag-uusap. Hanggang sa mapadaan sila sa lugar na kung saan may nangyaring pagpatay kamakailan lang. Tinuro pa ni Marisa yon at sinabing nakita ba din umano ni Jumel ang labi. Para itong nilantakan ng kung anong mabangis na hayop at nagkawasig-wasig pa ang katawan. Pero hinala ni Marisa, aswang ang pumatay. Bigla na lamang natahimik si Jumel. Wari ba'y galit at naging seryoso ang muka. Nagtaka naman si Marisa pero hindi niya tinanong at baka may masama lang sa pakiramdam nito. Hanggang sa makarating sila malapit sa bahay, tahimik pa rin si Jumel at kumabig na ito paliko patungo rin sa kinaroroonan ng sariling tirahan. Saglit pang huminto si Marisa at tinanaw niya habang papalayo si Jumel. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang magawi sa madilim na bahagi at bigla na lamang nawala ang binata. Maigi yung tinitigan ni Marisa pero naglaho talaga si Jumel. Dapat ay makikita niya pa ito dahil may liwanag sa unahan. Napadaan lang sa anino ng mangga. Nawala na lang na parang bula. Nagkibit-balikat na lamang ang dalagita. Nang makarating ito sa bahay, nagkataong may ginagamot noon si Tatay Kanong. Batang may kuyog na nanay at nagpapahilot ito. Nasa kamalig ito mga 10 metro ang layo mula sa kanilang tahanan. Nang mapadaan si Marisa, wari ba'y alam na ng tatay nito na dumating na siya. Partida, nakatalikod sa kanyang Tatay Kanong at nagwika ito ng, "Mamaya, pagkatapos ko dito Marisa, mag-usap tayo ha. Tsaka huwag kang tatapak muna sa loob ng bahay kung hindi ka pa nagpapagpag. Dumiretso ka sa likod at antayin mo ako doon." Medyo may kabigatan ng boses ng tatay kung kaya nabigla si Marisa. Hindi naman siya umalma pa dahil karapatan nitong magalit lalo't lampas 12:00 na siyang nakauwi nun. Kung kaya naman dumiretso na lamang siya sa kusina. Ang ipinagtataka nga lang ni Marisa noon ay bakit tila may abiso ang tatay. Hindi papasok ng bahay kung hindi nakapagpag.
Naisip niya tuloy na galing siya sa sementeryo dahil kinakailangan pang magpagpag. Idagdag pa dyan na pinadiretso siya sa kusina at hinala niya, pauusukan pa siya ng Tatay Kanong. Ang problema, sobrang tagal natapos ni Tatay Kanong doon sa paghihilot. Nabagot at nabanas na si Marisa. Idagdag pa dyan ang pagkaantok at napakarami pang lamok nun. Mag-aalas 2 na yon ng madaling araw. Nang matapos ang tatay, kaagad nagbitaw ng mga salaysay si Marisa. Kung bakit pa kailangang magpagpag. Mabuti sana daw kung madali lamang siyang pinagantay. Kaso, 1.5 oras umano yon. Ang sabi naman ng Tatay Kanong, pinaunlakan niya na lang ang pasyente gawa ng mataas ang lagnat nito pagsugod sa kanya. Tinitigan niya sa mata si Marisa. Tapos ay nilapit ang mukha ni Tatay Kanong na wari ba'y inaamoy ang dalagita. Kaagad namang nagreklamo si Marisa at ang sabi, hindi daw siya umiinom ng alak at hindi kailangang gawin yon ng kanyang ama. Pero, alam ko Marisa, tumahimik ka lang dyan at may hindi maganda akong nararamdaman. Lumapit ka ulit kay Jumel, ano? Ano namang paki niyo doon, tay? Natural lang naman yun eh. Inasa loob kami ng bailehan. Basta walang masamang ginagawa yun. Ayos lang yun, ano ka ba? Tugon ni Marisa noon. Umiiling-iling ang Tatay Kanong at ang sinabing hindi daw yun ang punto niya. Dati pa niyang pinaalalahanan ng dilag na huwag lalapit sa binatilyo dahil aswang nga ito. Namarkahan tuloy umano si Marisa ng walang kaalam-alam noon. Masyado kang mapusok at kung makasagot ka para kang nasa tama. Alam ba yung marka ng aswang? Kagad namang nagtanong si Marisa kung ano ba ang markang sinasabi nito. Ayon sa Tatay Kanong, ang marka umano ng aswang ay palatandaan na nilagay sa isang biktima. Sa oras umano na magkaroon ng isang tao nito, lahat ng ikinikilos at pinupuntahang lugar, malalaman ng aswang na yon. At dito ay masusubaybayang maigi ng aswang kung kailan ang pagkakataong papatay ng biktima. Maraming uri ng marka. May dura, orasyon, at tapik. Hindi makikita ng sino mang tao ang marka ng aswang. Tanging ang aswang lamang mismo ang nakakaalam dito. Pero si Tatay Kanong, naaamoy niya na namarkahan si Marisa. Ano bang pinagsasabi niyo dyan, tay? Ang galing niyo namang magkomedya at sobrang seryoso ng mukha niyo. Basta, walang papasok ng bahay. May gagawin ako at huwag mong pairalin yung kaartihan mo. Hubarin mo yung damit mo. Wika ng Tatay Kanong. Nagreklamo naman si Marisa. Hindi daw siya bata para maghubad ng damit sa harap ng magulang. Dito'y nakaltukan ang ulo ni Marisa at, bangag ka ba? Siyempre magtatapis ka ng tuwalya. Tapos ibigay mo sa akin ang damit mo. Napatango na lamang si Marisa at nakaramdam ng pagkahiya. Hinubad niya ang damit at inabot sa tatay. Matapos noon, sinunog ni Tatay Kanong ang damit ni Marisa na siya namang ikinagalit ng dilag. Sa kadahilan ng hindi naman sinabi ng kanyang ama na susunugin pala yon. Dagdag pa dyan na paboritong damit niya ito. Pero hindi nagsasalita ang Tatay Kanong. Maya-maya pa, kumuha ng abo ang matanda at isinaboy sa buong katawan ng dalaga. Galit na galit ang dalagita ng mga sandaling ito. Nagmistula umano siyang baliw at niligo ng abo nun. Ang sabi ng kanyang ama ay wag na umanong magreklamo si Marisa kung gusto pa nitong makauwi gawa ng kapag hindi daw at nagmatigas si Marisa, siya na mismo ang magpapalayas dito. Susunugin umano ng Tatay Kanong ang lahat ng kagamitan ng dalagita. Alam mo ba kung ano pang dahilan bukod sa marka, anak? Yanggaw. Gusto mo bang may mangyari sa'yo? Gusto mo bang maging aswang? Oh, ba't ka tumahimik?
O pwes sumunod ka na lang sa kung anong nais ko mangyari. Diyan ka lang. Babalik agad ako. Mungkahi ng kanyang ama. Umalis ito at pagbalik ay may dala ng bunot. Sinigaan ng bunot. Nilagyan ng tawas tapos dahon ng buyo at siling pula. Pinausok ito kay Marisa. Naluha-luha na lamang si Marisa sa mga sandaling yon. Bukod sa napakatapang ng usok, mainit-init din ito sa balat. Para ba siyang pinapasok kahit hindi naman nakalapat ang apoy sa kanyang balat? Nang matapos ang proseso, nagmungkahi ang tatay na maligo na si Marisa at saka palang papasok ng bahay. Tandaan mo ito anak, sumusobra ka na. Hindi porket nag-iisa ka lang at sakto na sa edad, masusunod na lahat ng layaw mo. Tandaan mo, kami pa rin ang nagpapakain sa'yo. Sa oras na magkaroon ka ng trabaho, doon ka na magbulakbol. Hawak mo na yung buhay mo. Nang mga sandaling ito, sinasakyan lang talaga ni Marisa ang ginagawang yon ng kanyang ama. Para hindi na rin ito mag-ingay pa. Hindi kasi tumitigil ang tatay niya. Sa oras na galit ito, kahit buong maghapon pa ang abutin ay panay pa rin ito ng sermon at paalala sa kanya. Hindi na din kaila sa kanya ang pagbabanta nitong palalayasin siya sa bahay. Dahil hindi lang siya isang beses nagkamali. Marami na at paulit-ulit lamang ang mga salaysay ng kanyang ama. Medyo naiba nga lang ng konti sa puntong yon dahil nasa larangan na ito ng kababalagan. Para mas detalyado pa sa ating diwa ang kwento, ilalarawan ko ang postura ng bahay nila Marisa. Sakto lamang ito, isang palapag at masasabing isa sa mga payak na bahay noong panahong yon. Bungalow, may biranda. Naipatayo ito ng magulang ni Marisa buhat ng makabenta ng 1 ektarya ng lupain. Isa lang ang silid at ang kabuuan ng loob ay ang malawak na sala na naroroon na ang hapagkainan at sa gilid ay banyo. Marami namang kapitbahay. Katunayan, mga ilang metro lang ang tirahan ng tiyahin ni Marisa. Ilang distansya naman ang kalsada at may kanto doon na kung saan patungo naman sa tirahan nila Jumel. Balik tayo sa kwento. Sa hindi malamang dahilan, isang hapon, bumisita na lamang bigla si Jumel. Gulat na gulat sa puntong yun si Marisa. Nagkataon pang wala ang tatay Kanong dahil may pinuntang ahente na bumibili ng baka. Umupo si Jumel sa kamalig, tapos may bitbit itong kumpul ng bulaklak na santan. Animoy pang-alay sa altar ang hawak ng binatilyo. Kinilig si Marisa. Nakangiti. Kinakawayan niya si Jumel mula sa beranda. Tinawag niya pa ang pangalan nito at sinabing ang aga namang bumisita. Tumayo si Jumel. Lumapit at sinabing sinadya niya umano dahil wala ang tatay ng dilag. Dito napakunot ang mukha ni Marisa. Kaagad nagtanong kung paano na lamang wala ang kanyang ama. Ang sabi naman ng binata, napadaan umano ito sa harap ng bahay nila at doon na siya kaagad nagbihis at sumirit ng lakad patungo sa lugar. Nag-usap si Jumel at Marisa. Doon lamang ang mga ito sa beranda. Dito narinig ng dalaga mga malumanay at misteryosong salaysay ni Jumel. May pinagtapat ito sa dilag na siya namang halos nagpahinto panandalian ng paghinga ng dalaga. Dahil sa nabigla ito. Ang totoo, hindi talaga panunuyo ang sadya ko dito. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako banta sa buhay mo. Wika ni Jumel. Hindi nakapagsalita si Marisa. Tinitigan niyang maigi ang mga mata ni Jumel na sobrang seryoso nito. Dagdag ng binatilyo. Nasaktan daw si Jumel noong nakaraang araw. Wala naman siyang kasalanan sa pamilya ni Marisa pero
Gumamit daw ng parusa ang tatay niya na pinalipad hangin matapos ang pagtanggal sa marka. Wala na. Naguguluhan na si Marisa ng mga sandaling yon. Unti-unti ding nagkakaroon siya ng hinala na isang aswang nga si Jumel. Minarkan kita, Marisa. Yun ay para maprotektahan kita. Mabait ka kasi sa akin at ikaw lang ang taong nakipag-usap sa akin eh. Aswang talaga ako. Totoo ang sinasabi ng tatay mo. Nakuha ko to sa tatay ko na matagal nang patay. Sinadya akong sabihin sa iyo to para hindi na ako sasaktan ng tatay mo. Kahit kasi hanggang ngayon hindi ako nilulubayan eh. Patuloy akong pinaparsahan kaya ito. Pakisabi sa kanya na tama na oh. Baka kasi mamatay ako eh. Wika ni Jumel noon. Hindi na malaya ni Marisa na tumutulo na pala ang luha niya sa mga mata. Nakakaawa tingnan si Jumel. Hinahapuhap pa nito ang balikat at nang mawalis ang damit, ay may napansin si Marisang latay doon banda. Kulay ube ang latay na waribay pinsala sa pagkabugbog nun. Kagad pumasok sa isip ni Marisa na ito na ang tama ng parusa mula sa kanyang tatay Kanong. Ipagpalagay na lamang natin na nalaman na ni Marisa ang pagiging aswang ni Jumel pero hindi nagbago ang kanyang pananaw sa binatilyo. Parang wala lang. Sa halip, mas umantig ang nararamdaman niya ditong pagkagusto. Wala na siyang pake, aswang man ito o hindi. Sinabi ni Marisa na isisiwalat niya daw sa kanyang tatay ang paghihirap ni Jumel. Dagdag ng dalaga, walang ibang makakaalam sa pagkatao nito, maliban na lamang sa kanya at sa kanyang tatay Kanong. Tumango si Jumel at nangilid ang luha sa mga mata. Mas lalo namang kinurot ang puso ng dalaga sa tindi ng pagkaawa nun. Sa puntong yon, walang kaalam-alam ang dalawa na si tatay Kanong pala ay nakabalik na. Nang malaman nitong naroroon sa beranda si Jumel, mabilis na umikot ng bahay si tatay Kanong at nagtungo sa gilid ng beranda at nagtago. Gamit ang tinatawag na sabulag, kaya hindi siya nagawang maramdaman ni Jumel. Narinig ni tatay Kanong ang lahat at hindi ito nakatagal dahil naawa din ito at napagtanto na bagamat aswang ang binata, ay napakabuti naman pala nito. Nagpakita ang tatay Kanong at nang masilayan ito ng dalawa, gulat na gulat si Marisa. Habang si Jumel naman ay kaagad na tumayo at akmang aalisa na pero, "Umupo ka muna dyan. Huwag ka matakot sa akin, ano ka ba?" "Marisa, bakit hindi mo siya ipagtimpla ng kape?" "Teka, nangya talaga tong dami palang langgam dito. Animal." Tila ba naimasmasan si Marisa. Nakaramdam siya ng gaan ng loob sa kabila ng pagkabigla na magpakita ang kanyang ama. Natuwa pa siya nang magkumahog sa kakatakbo ang tatay patungo sa likod para tagpasin ang napakaraming langgam na gumagapang sa katawan nito. Ito pa lang ang unang beses na sinunod ni Marisa ang utos ng kanyang ama ng walang reklamo. Kagad siyang nagtungo sa loob at ipinagtimpla ng kape si Jumel. Itong si Jumel naman noon, bagamat mabuti ang pakikitungo sa kanya ng matanda, mababakas pa rin sa mukha ang agam-agam. Ilang sandali lang, dumating na si tatay Kanong at umupo ito sa tabi niya. Unang bungad pa lamang, paghingi na ng pasensya ang bulalas ng albularyo. Ganoon na lamang ang pagsisisi nito dahil malalakas na parusa pa naman ang pinalipad ni tatay Kanong. At masasabing pangpatay talaga ito ng mga nilalang. "Noon pa man po, takot na ako sa inyo. Yung paglapit ko kay Marisa, hindi po banta yun eh. Gusto ko lang sanang ipaintindi sa inyo na hindi ako masamang aswang. Pero taliwas pala at dapat hindi ko na lang ginawa yun." "Ay, alam mo iyo, hindi ko alam kung bakit ako galit sa mga aswang eh.
May ilan namang mabubuti pero hindi talaga mapagkakatiwalaan. Pero ang presensya mo ngayon kahit alam mong nag-iisa lang yung anak ko, walang bantang nararamdaman ko sa'yo. Pasensya ka na Dong ha. Ay, ano bang kinukupad-kupad mo dyan Marisa? Nauuhaw na yung bisita mo ng kape. Kape ka muna Dong, pang dagdag nervyos. Marisa, umupo ka dyan sa tabi ni Jomel. Mungkahi ng ama. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Sa pagkakataong yon ay magkasundo na si Tatay Kanong at Jomel. Katunayan, ginamot pa ni Tatay Kanong si Jomel noon. Binura ang parusang nakalapat sa katawan ng binata. Kung hindi nyo kasi na itatanong, maliban sa pagiging albularyo ng tatay, ay marunong din ito sa larangan ng kulam. Kumbaga, napakalalim ng karunungan nitong si Tatay Kanong. Walang sino mang nakipag-inkwentro dito para masubok ang kakayanan dahil alam nilang wala din silang ibabatbat sa matandang yon. Mula noon, naging bukas na si Tatay Kanong kay Jomel. Ang sabi daw nito, malaya na umanong magtungo sa bahay niya ang binatilyo. Masaya naman si Jomel sapagkat wala nang balakid pa sa kanya. Ito lang kasing si Tatay Kanong kinatatakutan niya sa lugar. Wala kasing papatay sa kanya kung hindi ang albularyong may taglay na mataas na karunungan. Sa mga nagdaang araw, napapadalas ng pagbisita ni Jomel. Walang masamang iniisip si Tatay Kanong. Malaki ang tiwala niya sa binatilyo. Mantakin mo, sugal buhay ang pagsuong sa lugar ng albularyo. Lalo pat alam ni Jomel na maaari itong ikasawi ng kanyang sarili pero matapang pa rin ito. Literal na mapagkakatiwalaan dahil kung hindi pa, hindi ito lalapit sa matanda. Nabiro pa nga si Jomel at Marisa. Ang sabi bagay daw silang dalawa. Para bang napalapit na rin ang loob ng Tatay Kanong at tila gusto pa nitong makatuluyan ni Marisa si Jomel. Hindi naman yon pinaniniwalaan ni Marisa dahil alam niya sa sarili na pinapagaan lang ang loob ni Jomel dahil sa kasalanang nagawa sa binata. Sus ni mo tay, huwag mo akong isilid sa bulsa mo. Alam ko na yung discarding yan. Bagay naman kayo talaga, pero hanggang dun lang. O tingnan mo sa kamalig, inaasikaso pa ang pasyente ko. Bagay talaga kayo anak. Ikaw, maputi, maganda, matangkad. Si Jomel naman, kulot ng buhok na mabait. Saan yung batayan sa pagiging bagay doon, tay? Puro ka talaga kalokohan. Hindi ko nga alam kung sinasakyan mo lang kami o hindi. Baka may pinaplano ka na naman dyan na hindi ko alam. Mana ka talaga sa lolo na puro na lang kapilyuan ng laman ng utak. Diyan ka na nga. Hanggang sa tumagal, para na ring anak ni Tatay Kanong si Jomel. Katunayan, nakikisabay na ang binatilyo sa pagkainan. Dito na malaya ni Tatay Kanong na hindi pala naasiwa sa asin at bawang si Jomel. Ito naman ang ipinagtaka ni Tatay Kanong, sapagkat alam niya kung anong uri ng aswang si Jomel noon. Kubot ito, na kayang makisalamuha sa mga tao pero naaasiwa pa rin sa mga pangontra. Namangha si Tatay Kanong sa binatilyo. Napagtanto niya na baka sinanay na si Jomel mula pa pagkabata na kumain lang na kontra sa pagiging aswang. Nga pala, itong kubot umano ayon kay Tatay Kanong. Pangkalahatang pangalan daw ito ng lahi ng mga kaskas. Mabagsik ang kubot lalo na kung may karunungan din ito. Pero karaniwan sa kanila, namumuhay lamang ng tahimik kagaya ng normal na tao. Balik tayo sa kwento. Makalipas ang ilang araw, hindi na bumisita pa si Jomel. Walang-wala naman yon kay Tatay Kanong. Iniisip nitong baka may pinagkakaabalan lang. Pero si Marisa, hindi na mapanatag. Paano ba naman kasi, nasanay na ang dalagita dahil halos araw-araw na sa bahay nila si Jomel.
Nakiusap umano si Marisa sa Tatay Kanong na pupunta niya ang binata nun. Akala niya noon ay hindi papayag si Tatay Kanong pero ang sabi, sasama daw ito para kahit papano ay malaman din niya ang sitwasyon kung bakit hindi na bumibisita at matanong na rin ang nanay nitong si Kuding kung anong dahilan. Ang pangalan ng nanay ni Jomel, Aling Kuding. Hindi ito aswang. Si Jomel lang. Pinuntahan nga nila ang bahay, pero ang naabutan lamang nila noon ay si Aling Kuding. Hinahanap nito ang anak dahil ilang araw na daw hindi umuwi. Biglang kinabahan si Tatay Kanong. Naging balisa ito at halatang may agam-agam. Sa mga sandaling ito, tanghaling tapat, naroon sila sa bandang kalsada nag-uusap nun. Nagtanong si Tatay Kanong kung nagpaalam ba ang anak ni Aling Kuding kung saan nagtungo pero wala naman siyang nabanggit. Akala ko nasa sa inyo lang. Nahiya naman ako magpunta alam niyo na kasi aswang yung anak ko Basta nitong mga nagdaang araw, para siyang problemado. Hindi ko naman tinanong. Abala kasi ako lagi. Sabi ni Aling Kuding. Ganun ba? Parang may hindi maganda. Sige, uwi na kami. At kung makikita ko yung anak mo, papauwiin ko. Itong batang tong talaga. Tara na Marisa. Umuwi ang magtatay. Balisa na rin si Marisa. Lalo't nakikita niya ang Tatay Kanong na parang hindi ito mapakalinon. Wari ba may hinalang hindi maganda? Pagkarating sa bahay, napansin ni Marisa na naghahanda ang Tatay Kanong. Nagsuot umano ito ng medalyong ayon kay Marisa ay tinatawag na dignom pero Roma ang simbolo. Wala namang alam ang dalagita kung para saan. Ang alam niya ay sinusuot lamang ito ng Tatay Kanong sa oras na may pasyente. Lalo't ang karamdaman nito ay malala. Nanatili ng mga 1 oras si Tatay Kanong sa sala. Naroon ito sa magkakasunod na altar na may iba't ibang klase ng mga ribulto. Tipikal na albularyo talaga. Dahil ito naman ang makikita natin sa loob ng bahay ng isang albularyo. Nakaupo lang sa gilid ng altar ang Tatay Kanong at sobrang tahimik nun. Maya-maya pa, nagutos ito kay Marisa na kumuha ng panggatong na nagamit na. Dalhin umano ito sa sala. Kumuha din ng batya at lagyan ng konting tubig. Sa mga puntong ito, hindi na bago kay Marisa ang mga inuutos ng tatay. Alam niyang pagtatawas ang gagawin nito. Kaagad naman siyang tumugon at ilang sandali lang na kumpleto niya ang ipinag-uutos nito. Mabilis na sinimula ni Tatay Kanong ang pagtatawas. Kinuha ang uling sa panggatong at dinurog ito hanggang sa maging pulbo. At habang nangyayari yon, pinaikot-ikot naman ang tubig sa loob ng batya. Maya-maya pa, sinaboy na ni Tatay Kanong ang uling sa loob ng batya na yon. Nagantay naman si Marisa sa kung anong magiging resulta. Wala kasi siyang alam sa kung paano basahin ang pagtatawas. Hanggang sa bigla na lang umanong nagsalubong ang kilay ni Tatang Kanong at ang sabi, "Walang hiya. Sabi ko na nga ba itong batang to bakit naman nagtungo doon?" Matapos makapag-uwi ka, tumayo ang Tatay Kanong at nagsukbit ng punyal sa tagiliran. Siyempre, dala na ng pagkabagabag ay nagtanong sa Marisa kung ano ang problema. Pero hindi nagsasalita si Tatay Kanong. Makikitang napakaseryoso na mukha at nagmamadali. Alam ni Marisa na aalis ito at dahil walang sagot sa katanungan, minabuti ng dalaga na magmungkahing sasama siya. Napatingin sa kanya si Tatay Kanong. Sinabing wag na. Dahil delikado ang pupunta niyang lugar. Pues, sabihin niya sa akin kung ano bang nakita niya sa tawas. Dahil kung hindi sasama talaga ako sa ayaw at gusto niyo. Bulalas ni Marisa noon.
Dito ay isiniwalat ni Tatay Kanong ang kanyang hinala base sa naging resulta sa pagtatawas. Tsamba na umano kung magminti siya sa pagtatawas. Ang nangyayari umano ngayon kay Jumel, nasa kuta ng mga kaanak na kubot. Maaaring ang dahilan, kinumbinsi ang binata sa pagiging ganap na aswang. Dagdag ni Tatay Kanong, si Jumel bagamat aswang, hindi pa nito minsan naranasan ang magpalit anyo. Mga katangian lamang ng kubot sa anyong tao ang kaya nitong gawin. Pero sa aswang, hindi pa. Na siya namang peligro sa oras na maging ganap na kubot na si Jumel. Dadaan kasi ito sa pagkabaliw at mananalasa ng mga tao. Ito ay parang proseso din ng pagyayanggaw. Ang diferensya nga lang ay aswang na talaga si Jumel at kulang na lamang ang pagiging ganap. Matapos sumano ng pagiging ganap, dito na lalabas ang totoong ugali ng isang kubot. Literal na hindi kaya pang itago. Malaki ang pagbabago kapag nangyari yon. Hindi na nila masisilayan si Jumel sa lugar. Bagkos ay doon na ito mananatili kung saan naroroon ang mga kaanak niya. Nahabag naman si Marisa. Nag-aalala siya sa sitwasyon ni Jumel. At bukod pa dyan, pati din sa kanyang ama. Kung ang pakay ng kanyang tatay ay puntahan si Jumel, tiyak na delikado ang kalalagyan ng tatay, lalo't nabanggit ang kaanak na aswang. Hindi maipagkakaila na pugad na mga kubot ang pupuntahan ng kanyang ama. Sasama ako, tay. Pakiusap sasama ako. Baliw ka ba? Dito ka lang. Hindi ko magagawa ng malaya ang pakay ko. Magiging pabigat ka lang. Paglilinaw ng kanyang ama. Humagulgol ng iyak si Marisa. At dito ay may sinabi siya kay Tatay Kanong na siyang mas lalong nagpataas ng tensyon. Ayon kay Marisa, magkasintahan na daw sila ni Jumel. Hindi niya lang inamin ito sa Tatay Kanong dahil baka magalit. Bukod ba dyan, may nangyari na umano sa kanilang dalawa. Walang hiya ka. Ano ka mo? May nangyari? Matino ka bang babae, Marisa? Intik kang bata ka. Oo, alam kong magnobyo at nobya na kayo at pinalampas ko yon. Dahil alam ko namang wala ding patutunguhan eh. Pero sabihin may nangyari sa inyong dalawa. Ay, gunooni mo. Bueno, nangyari nang nangyari. Ano ba to? Dapat panagutan ka niya. Lalaki talagang to. Sabi ko na nga ba eh. Dito ka lang. Iuwi ko dito sa Jumel. Pag-uuntugin ko kayong dalawa sa kahiyupan nyo. Alis na ako. Lintik. May manugang akong aswang. Ay nako, nakakahiya. Albularyo pa naman ako. Wika ni Tatay Kanong at umalis ito ng bahay. Si Marisa naman noon, kaagad bumalik sa tirahan nila Jumel. Kinausap niya si Aling Kuding at nagtanong-tanong, partikular sa kung saan ba nakatira ang mga kaanak ni Jumel na aswang. Naroroon din kasi si Jumel at ito ay batay sa pagtatawas ng kanyang ama. At bukod pa dyan, plano kasi ng dalaga na magtungo din sa lugar na yon. Hindi siya mapanatag ng mga sandaling yon. Sinabi naman ni Aling Kuding kung saan, sa bukid at liblib pa ito ng lugar. Dagdag ng ginang, wag na lang tangkaing magpunta kung naroroon lang si Jumel. Ligtas naman umano ang anak niya doon at babalik din daw yon. Babalik nga yun pero lihiti mong aswang na. Pinunta ni tatay. Gusto ko rin pong sumunod. Mungkahi ni Marisa. Kagad itong umalis at nagtungo sa bayan. Naganap ng habal at sa kabutihang palad. Nakasakay naman kaagad ang dilag. Sinabi niya sa driver kung saan ang lugar pero ayon dito ay hindi daw nakakadaan ng motor sa looban. Hanggang sa kalsada lang at kinakailangang lakarin na lamang ni Marisa yon. Medyo malayo ang lugar kung kaya aabuti ng hapon bago pa makarating. Partida.
Sa kalsada pa lamang yon. Hindi pa kapag naglalakad na si Marisa papasok ng lugar. Nauna si Tatay Kanong ng halos kalahating oras. Alam niya ang lugar dahil minsan nang napagala si Tatay Kanong dito nang may niyanggaw na pasyente. Hindi ko na lamang ididetalye ang eksaktong lugar kasi maraming nakatira doong normal na tao at baka magdulot pa ng takutan. Takip silim na nang makarating si Tatay Kanong. May malawak na palayan ito na may katabing tubo at sagingan. Bale, kinakailangan pang tumawid ng pilapil ni Tatay Kanong bago pa mismo matungtungan ang naturang lugar. Pero bago pa nangyari yon, masugid munang inobserbahan ni Tatay Kanong ang paligid. Hindi may pagkakailang malalaman ang presensya na doon dahil alam niyang ilan sa mga kubot ay may karunungan din. At minsan niya nang nakasagupa ang isa sa mga ito, kung kaya hindi malayong kabisado na ang kanyang presensya. Hanggang sa dumilim na ng dumilim at wala naman siyang napansing kakaiba. Dito na tumawid ng pilapil si Tatay Kanong at nang makarating sa kabilang dulo, kaagad niyang sinipat ang ilang kabayan. Payapa ang lugar pero wala siyang nakitang taong gumagala sa paligid nun. Ilan sa mga bahay may ilaw, pero kadalasan, wala. Maya-maya pa, umabante na ng lakad si Tatay Kanong. Kalmado lang na parang taga roon din. Pero ang mga mata, alerto. May nahagip ang kanyang paningin sa gilid ng isang bahay. May taong nakikita si Tatay Kanong at wari ba'y nakamasid sa kanya. Huminto ang matanda at tinitigan ng taong yon. Hanggang sa unti-unti itong umabante ng lakad at nakita niyang isa palang matandang babae. Kinawayan ito ni Tatay Kanong. Lumapit naman ang babae at wari pa ng tatay. Hindi ito aswang. Hindi niya kasi nararamdaman ang presensya ng pagiging kubot dito. Pero natitiyak ni Tatay Kanong na kilala ng babaeng ito ang mga nakatira sa lugar. Magandang gabi. Matanong ko lang ho, may napagala ba ditong binata? Singtangkad ko lang at kulot yung buhok. Pangalan niya, Jumel. Ay naman sa babae, kilala daw niya si Jumel. Madalas itong pumupunta sa lugar para bumisita sa kanyang tiyuhin pero maliit pa noon ito. Ngayon, hindi na umano niya nasisilayan. Saan naman po nakatira yung tiyuhin ni Jumel? Pasensya ka na ha. Matagal nang ipinagbabawal dito magturo ng bahay. May iba kasi ditong nakatira na hindi tao. Basta doon sa unahan ka na lang magpunta. Doon ka na lang magtanong. Hindi na nagsalita pa si Tatay Kanong sa sinabi ng matanda. Tumango na lamang ito bilang pagtugon. Naiintindihan niya ang matandang babae. Marahil ay natatakot ang residenteng yon na baka may gawin sa kanila ang mga kubot sa oras na magbigay ng detalye. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Hindi niya alam kung alin sa bahay ang tirahan ng tiyuhin ni Jumel. Maliban na lamang sa nakompronta niya dati na nasa timog banda. Bagamat tagong lugar yon, pero malapad at marami ang mga bahay. Nasabi lang na puga dito ng kubot dahil 5 pamilya dito ay may lahing aswang. Pero hindi nang tatalo ng kapitbahay nun. Ika nga, mas nang tatalo pa ang magnanakaw kesa sa mga aswang. Maya-maya pa, may napansin si Tatay Kanong na sumusunod sa kanya. Pasimpleng nilingon ito ng matanda. Sinuri kung sino. Dito niya nakita ang lalaki. Matanda ito at halatang nagmamadali. Nakatuon ang atensyon nito kay Tatay Kanong at nang nasa malapit na, nanlaki ang mga mata ng tatay
Dahil ang matandang ito ay yung nakumpronta niya dati. Walang iba kung hindi ito yung yumanggaw sa kanyang pasyente. Si Mang Nicolas. Isa itong kubot na may mataas na karunungan. Akala niya may gagawin. Kung kaya kaagad inumang ni Tatay Kanong ang kanyang punyal. Pero bigla na lamang itinaas ng matanda ang kamay, ipinahihiwatig na hindi lalaban. Ba't mo ako sinusundan, Nicolas? Ako pa ang natanong mo imbis na ako dapat ang magtanong kung anong ginagawa mo dito. Pero wala akong masamang sadya. Kung hindi ang batiin ka lang sana. Pasensya na, nakalimutan kong may nakaraan pala tayong dalawa. Masyado lang naging mapangahas ang kinikilos ko ngayon. Anong sadya mo dito, Kanong? Binaba ni Tatay Kanong ang punyal. Sumipat pa ito sa paligid para suriin kung may nakakita ba sa ginawa niya. Ilang sandali lang ay sinabi ni Tatay Kanong ang sadya niya sa lugar na yon. Ayon dito, hinahanap niya si Jumel at alam niyang narito sa lugar nagpunta. Matapos makapagsalita ni Tatay Kanong, kapansin-pansin naman ang pagtataka sa mukha ni Mang Nicolas. Bakit mo naman hinahanap si Jumel? May atraso ba sa iyo ang bata? Wala. Wala siyang atraso sa akin. Pero importanteng makausap ko siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Nakakapanibago ka. Kailan pa nagkaroon ng ugnayan ng isang aswang sa albularyo? Hanggang ngayon, wala kang kwentang kausap, Nicolas. Sagutin mo na lang yung tanong ko kung alam mo pero kapag hindi, nag-aaksaya lang ako ng oras sa'yo. Buwelta ni Tatay Kanong nang makaramdam ng pagkabanas. Pinagdilatan pa ng mata si Mang Nicolas. At dito ay sinabi ng matanda na kinumbinsi daw si Jumel ng kanyang tiyuhin. Kinuha ito sa kanilang lugar at tinala rito. Yun naman talaga umano ang nakagawian ng isang kubot. Kapag nasa tamang edad na, ginagawa ng ganap na aswang. Itinuro ni Mang Nicolas ang naturang bahay. Walang sabi-sabi namang tinungo yun ng Tatay Kanong. Pero sa mga sandaling ito, nakasunod sa kanya si Mang Nicolas. Malaki ang bahay ng tiyuhin ni Jumel. 2 palapag pero payak na tirahan lamang ito na gawa sa karaniwang kasangkapan. Bungad pa lamang ng bahay, nakaabang na ang isang lalaking nakapamewang habang magkasalubong ang kilay. Kagad sinabi ni Mang Nicolas na yun na daw ang tiyuhin ni Jumel noon. Ang pangalan nito, Ramon. Pero hindi sinasabat ni Tatay Kanong ang mga sinabi ni Mang Nicolas. Sa halip, patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa ilang distansya na lamang sa kinatatayuan ng tiyuhin ni Jumel. Saka pa lamang ito huminto. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nagwika kagad ito ng, wala akong ibang sadya dito kung hindi makausap si Jumel. Pwede mo bang ipaubayan mo na siya sa akin? Hindi kita kilala. Bakit naman kita pauunlakan? Teka, amoy albularyo ka. At pamilyar sa akin ang presensya mo. Tama nga si Jumel. May kaibigan siyang albularyo. At naamoy ko ang amoy mo sa kanya. Ikaw siguro ang binanggit niya sa aking si Kanong. Tama ba? Dami mo namang sinabi. Wala namang kwenta. Uulitin ko. Ang pinunta ko dito, ang kausapin lamang si Jumel. Yun lang, tapos. Pero kapag hindi ka pumayag, asahan mong may mangyayaring hindi maganda. Pagbabanta ng Tatay Kanong. Sa hindi malamang dahilan, nakarinig na lamang si Tatay Kanong ng pag-ungol sa loob ng bahay. Wari ba taong pinapahirapan?
kaagad niyang naisip na maaaring nasa proseso na sa pagiging ganap si Jumel. Kung kaya naman walang pasabing umabante ng lakad si Tatay Kanong para sipatin ang loob ng bahay. Pero hinarangan siya ni Ramon. Dahilan naman at inambahan ng pagsaksak ng punyal ito ni Tatay at, "Sige, lapit! Alam mo siguro kung anong punyal yung dala ko Makakapatay ito ng aswang kahit daplis lang. Tumabi ka dyan! Jumel! Jumel! Bakit nakagapos to? Pakawalan niyo siya. Sige, subukan mong manglaban. Ikaw din dyan, Nicolas. Alam kong nag-aantay ka lang ng pagkakataon. Kung gusto mong hindi madamay, maigi sigurong wag ka nalang makialam." Nakita ni Tatay Kanong ang binatilyo nang tumayo ito sa may pintuan. Nakagapos si Jumel sa may upuan. Para itong nababaliw nun. Panay bigkas ng mabigat na salita si Tatay Kanong. Sinabi pa nitong putulin na daw ang prosesong isinasagawa. Huwag nilang gawing ganap na aswang ang binatilyo. Maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang nagtayuan ang mga buhok ni Ramon. Para itong alambring gumagalaw na animoy may sariling buhay. Isang indikasyon ito na nag-anyong aswang na si Ramon. Ito ang katangian ng isang ganap na kubot. Hindi nagbabago ang mukha pero yung buhok ay humahaba at gumagalaw. Bahagya lang umitim ang mga mata. Ngumisi na animoy baliw. Kitang-kita ng Tatay Kanong ang unti-unting paghaba ng mga pangil ni Ramon. Samantalang napapalingon naman siya kay Mang Nicolas. Napansin niya kasi ang kakaibang boses sa likod at doon ay nakita niyang nag-anyong kubot na rin ang matandang yon. Ang sabi pa nito, kung noong una ay nagawang hadlangan ni Tatay Kanong ang yanggaw, ngayon ay hindi na pwede. Dahil iba yon, kumpara ngayon. Tao daw yung dati, pero ngayon ay literal na aswang si Jumel. At pagpapaganap na lamang ang kulam, na siya namang nakagawian ng lahi ng mga kubot. Wala daw dapat makialam dito. Sumabat naman si Ramon. Kagustuhan umano ni Jumel ang pagiging ganap kaya hindi dapat manghimasok si Tatay Kanong. Sinungaling. Kilala ko si Jumel. Kung kagustuhan niya pa, edi sana hindi siya nagtangkang lumapit sa akin. Isa pa, sinabi sa akin ni Jumel na hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Patunay lang na sa pilitan niyong dinukot yung binata para lang maging ganap to. Sige, lumapit kahit na magkaalaman na. Wika ni Tatay Kanong. Paano ba naman kasi? Itong si Mang Nicolas ay umabante ng lakad at halatang may gagawing hindi maganda. Habang hawak ni Tatay Kanong ang punyal, panay siya ng haplos sa medalyon ng palipad ng malupitang pagparusa. Tumawa naman si Ramon. Ayon dito, sa lugar nila ay hindi umano umuubra ng orasyon dahil napaghandaan na ito ni Ramon. Alam na niyang magkakaroon siya ng komprontasyon sa isang albularyo. At ang taong yun ay walang iba, kung hindi ang bihasang si Tatay Kanong. Tumigil naman sa ginagawa ang manggagamot, nang mapagtantong hindi nga tumatalab ang kanyang pinapalipad na parusa. Kung kaya naman naiisip niyang napisikalang laban na ito, kung sakaling may kumusyong mangyayari nun. Habang unti-unting umaabante ng lakad papasok ng bahay si Tatay Kanong, inaambahan niya ng saksak si Ramon. Nakikita niyang lumapit na si Nicolas. Anumang pagkakamali ng kilos, talagang mauunahan siya ng mga ito. Pagkapasok niya ng bahay, nasilayan pa ni Tatay Kanong na may iba pang tao bukod kay Jumel. Dalawang bata itong umiiyak na yakap-yakap ng isang babae. Halatang asawa at anak ito ni Ramon.
Nang tuluyang nakalapit si Tatay Kanong kay Jumela, ay hiniiwan niya ang lupid na nakagapos dito. Bumagsak sa sahigang binatilyo. Wari bang walang malay ang binata? Saka pa lamang ito magkaulirat nang sumalampak na ang katawan sa may sahig. Tumaing sa sakit si Jumel. Dali-dali naman itong inalalayan ni Tatay Kanong na makatayo. Matapos nun, sinipa ni Tatay Kanong ang mga bagay na nakalagay sa palibot ng pinagagapusan ni Jumel noon. Mga nakatirik na kandila, ilang ribultong, waring may wangis ng isang bathala. Dinampot din ito ang boteng may kung anong lamang likido at itinapon ito palabas ng bintana noon. Alam ng Tatay Kanong na ang mga bagay na yon ay gamit para gisingin ang pagiging ganap na kubot ni Jumel. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ilang segundo lang ang namagitan. Nagsalita si Jumel at nagtaka pa ito kung bakit naroroon si Tatay Kanong. Tumahimik ka dyan. Sinundo kita ditong animal ka. Doon tayo mag-usap sa bahay kapag nakaalpas tayo dito. Sige, sisiguraduhin kong puso ang tatamaan sa oras na lumapit ka, Ramon. Nakikita mo naman siguro yung mga anak mo, di ba? Gusto mo ba silang lumaking walang ama? Pungad ng Tatay Kanong. Umamba kasi ulit ng pagsunggab si Ramon. Tumigil naman ito at kumabig sa gilid para makadaan palabas sina Tatay Kanong at Jumel. Nang nasa labas na sila ng bahay, para bang bihag si Jumel na guyod-guyod ng Tatay Kanong habang nakaduro ang punyal nito sa mga kubot. Malapit na sana sila noon sa bakuran ng maudlot ito dahil sa... Tay, anong nangyari? Ganoon na lang ang galit ni Tatay Kanong. Dumating si Marisa nang hindi niya inaasahan. Sangkatutak na sermon ang inabot ng dalaga. Ang sabi pa nito, nilalagay lamang ng dilag ang buhay nila sa alanganin nun. Nang makita naman nila Ramon si Marisa, ay wari ba'y natuwa ang mga ito. Si Mang Nicolas ay bigla na lamang naglaho sa dilim. Walang hiya! Ang tigas ng ulo mo, Marisa! Alam mo ba kung gaano kahirap bago ko pa nakuha si Jumel? Walang hiya ka talaga! Sobrang tigas ng ulo mo! Jumel, uy! Alam kong nasa maayos na kalagayan ka na. Huwag ka magkunwaring may sakit. Kunwari ka ba dyan? Kitang nahihirapan na ako eh. Baka naman may naiisip kang paraan kung paano makatakas dito. Nawala pa si Nicolas. Matyagan niyo yung lugar niyo. Mungkahi ng Tatay Kanong. Pagsipat niya sa kinaroroonan ni Ramon, wala na rin doon ito. Ito naman ang mas lalong nagpataas ng tensyon. Nasa dilim na ang mga aswang at tiyak hindi nila mamamalayan kapag may ginawa ang mga ito. Si Marisa noon, hindi nagsasalita. Balot ng takot at mukha at parang nawawala na sa sarili. Habang si Jumel naman, animoy kalmado lamang ito. Ilang sandali lang. Nasa likod ng bahay sila. Dalian natin, Tatay Kanong. Tumakas na tayo. Mungkahi ni Jumel noon. Anong tatay? Tatay mo mukha mo. Sige, mauna ka. Ikaw naman yung nakakaalam sa lugar eh. Kagad silang nagtatatakbo kung saan tumutungo si Jumel. Nakabuntot lamang si Tatay Kanong habang hila-hila nito ang kamay ni Marisa. Pero habang nangyayari yon, hindi nawala ang mga mabibigat na salita na binibitawan ni Tatay Kanong. Ibang daan ang tinungo nila. Hindi ito yung daan kung saan ito ang tinahak na landas ni Tatay Kanong. Sa halip, sa likod sila dumaan at patungong gubat. Hindi naman sinita ni Tatay Kanong ang binatilyo. Hinayaan lamang niyang maging gabay si Jumel. Pero sa mga sandaling ito, nakikita ni Tatay Kanong na may sumusunod sa kanila. Hindi lang nag-iisa, hindi rin dalawa, kundi mga 5 aswang.
Tatay Kanong, dito sa kanan. Ang lusot dyan kalsada na. Marisa, mauna ka na, dali. Ikaw din, Tatay Kanong. Mungkahi ng binata. Ay nako, hindi kita anak. Huwag mo akong tawaging tatay. Tsaka ba't mo kami pinapauna? Magpapaiwan ka ba? Tanong ni tatay nun. Ang sabi naman ni Jumel, hindi titigil ang kanyang angkan sa pagtugis. Siya lang naman umano ang sadya kaya haharapin niya ito. Ang sarap mong kutusan. Nagpakahirap akong kunin ka doon tapos gusto mong bumalik? Baliw. Dapat kanina mo pa sinabi. Hindi yung ang layo na natin saka ka pa magdudumili. Huwag kang babalik. Ayoko maging aswang ka. May atraso ka sa akin. Dito, dali. Bida-bida ka rin eh. Ako yung tagapagligtas dito, hindi ikaw. Matapos sabihin niyo ni Tatay Kanong, hinablot niya ang binatilyo. Tapos ay tinulak ng sabay sila ni Marisa. Dagdag ng Tatay Kanong, walang titigil sa pagtakbo sa kanila hanggat hindi pa sila nakakarating sa ligtas na lugar. Walang nagawa si Jumel kung hindi ang sumunod na lamang. Habang tumatakbo ang dalawa, napapailing na lang si Tatay Kanong gawa ng magkahawak kamay kasi si Marisa at Jumel nun. Nagpapantig ang tenga ng matanda sa tuwing humahawak sa bewang ng dalagita si Jumel. Walang iya, manugang ko na nga ata yung aswang na to ha. Mamaya kayo sa bahay. Nang makarating sila sa kalsada, naghanap kaagad ng malapit na bahay nun. May nakita naman silang tindahan doon. Bukas ito at doon sila pumuslit. May ilang mga nakatambay at nagsusugal sa likod na wari ba may lamay. Maliwanag din ang lugar gawa ng nakatapat sila sa posting may ilaw. Kaya tiyak na hindi magtatangka ang mga humahabol sa kanila na lumapit nun. Nakita ni Tatay Kanong na nagsisulputan na mula sa kakahuyan ang 5 kubot. Kasama na dito sina Nicolas at Ramon. Hindi umaabante at halatang nanggigigil ang mga ito. Napagpasya ni Tatay Kanong na doon sila magpapalipas ng umaga. Wala nang pake kung may masabi man sa kanila ang mga nakatambay doon. Pinaalam niya kay Jumel ang plano. Sumang-ayon naman ang binatilyo. Pero si Marisa, bagsak na ang mga mata at balikat nun. Halatang pagod na pagod ito at sinabing gusto nang umuwi. Sige, umuwi ka. Gusto mo? Mauna ka. Nakita mo naman siguro yung mga yan sa unahan, di ba? Ngayon tingin mo makakauwi ka kaya ng ligtas. Tandaan yung dalawa ha. Hindi ako nababahala sa mga kubot na yan. Nababahala ako sa inyo. May nangyari pala sa inyong dalawa. Ikaw, Jumel, alam mo naman na kaya kong pumatay ng aswang kahit tao pa. Panagutan mo yung anak ko ha. O, teka, sinong nagsabing may nangyari po? Ano pong ibig sabihin yan? Wika ni Jumel nun. Nagsalubong ang kilay ni Tatay Kanong. Pinandilatan niya ng mata si Marisa. Inamin ko na kay Tatay Jumel. Ako na mismo yung umako. Wala kang dapat itago pa dahil huli na tayong dalawa. Isa ding dahilan kung bakit ko inamin ito ay para maisama ako ng tatay. Pero hindi eh. Kaya gumawa ako ng paraan para makapunta dito. Napayuko na lang si Jumel sa mga sandaling yon. Halata sa mukha nito ang pagkahiya. Doon ka na lang magpaliwanag sa bahay. Makakatikim ka muna sa akin ng malupit na sermon. Basta sa ngayon ang importante, ligtas tayo dito. Pagka umaga, saka na tayo umuwi. Hindi naman magtatangka yung mga yan sa bahay ko eh. Tugkaran pa lang, mamibilipit ng katawan sa sakit. Inabot nga sila ng umaga sa lugar. Saka pa lang sila umuwi noon. Si Jumel noon ay bagsak na bagsak ang mukha. Wari na hindi pa nakarating sa bahay, nauna nang malungkot ito sa sasapitin niya kay Tatay Kanong. Pero naging taliwas ang lahat ng yon. Dahil nang makarating sa bahay ay hindi naman sila pinagalitan. Pinagpahinga pa si Jumel habang ginagamot ang mga pasa nito sa kamay, dulot ng pagkagapos.
Kung kaya naman inunahan na lamang ni Jumel ng salaysay nun upang marinig niya kaagad ang opinyon ni Tatay Kanong. Pasensya na po ah. Alam ko naman pong hindi niyo ako gusto. Aswang nga po, di ba? Napakahirap namang isipin na magiging kapares ako ng anak niyo. Pero sa totoo po, pinipilit ko maging tao kahit hindi naman. Mahal ko kasi yung anak niyo eh. Huwag ka maingay dyan. Minimitsahan mo lang yung galit ko eh. Mamayang gabi, dito natin patulugin yung nanay mo at baka dito muna siya mananatili. Hindi ko inaasahan na susundan tayo hanggang dito ng kaanak mo. Nandyan lang sila sa tabi-tabi. Nag-aantay ng pagkakataon. Pero hindi yan makakapasok dito sa bahay. Ang problema, ang mga malapit natin sa buhay na hindi ko na protektado. Wika ng Tatay Kanong nun. Lumabas ng bahay si Jumel. Sinipat niya ang paligid. At doon ay nakita niya ang pinsang anak ng isa pang tiyuhin ni Jumel nun. Narito nga sila, Mang Kanong. Ano po yung gagawin niyo? Ewan ko ba? Akala ko kasi kung ano lang sadya ni Tiyo sa akin nun eh. Yun pala gagawin niya akong ganap na aswang. Wala akong nagawa dahil pinagtulungan nila ako nang makarating ako sa kanila. Teka po, bakit niyo ako tinulungan? Bakit ka mo? Paano kung naging aswang ka? Tapos hindi ka pa rin nilulubayan ng anak ko? Dagdag pa dyan na nadisgrasya mo siya. Paano kung buntis to? Hey, hindi pa tayo tapos ah. Bueno, ako na bahalang puntahan yung nanay mo. Pansamantala ay dito muna siya habang pinapalipas natin yung pagtugis sa'yo ng mga kaanak mo. Hindi nakapagsalita si Jumel, pero naging masaya siya. Dahil alam niya sa sarili na sa kabila ng galit sa kanya ni Tatay Kanong, tanggap siya nito. Pagsapit ng hapon, mabuti at napabisita ang nanay ni Jumel, kung kaya naman hindi na kinakailangan itong puntahan pa. Ang nanay na lamang ni Marisa ang problema. Si Marisa ang bumaba ng bayan para abisuan ito na wag munang maninda. Sa halip ay umuwi na muna sa bahay nun. Ang pangalan ng nanay ni Marisa ay Nanay Lorena. Nagtanong pa ito kung bakit. Ipinaliwanag naman ni Marisa ang sitwasyon. Niwala naman si Nanay Lorena, kaya umuwi ito nang wala sa oras. Kinagabihan, lahat sila nasa bahay. Hindi naman nila pinagsabi sa mga kapitbahay ang nangyari dahil magdudulot lamang ito ng takutan. Ang problema nga lang, nagkataon ding may dumating na pasyente kung kaya dagdag isipin ito ngayon ng Tatay Kanong. Ito yung bata na may kasamang nanay na nagpahilot sa kanya. Sa oras na umuwi ang mga ito matapos ng pagpapahilot, hindi malayong may gawin ng mga nakaabang na kubot sa may labas. Kung kaya noon ay nagdahilan si Tatay Kanong na doon muna manatili ang pasyente. Oobserbahan nito ang kalagayan ng bata. Ang hindi alam ng mag-ina, may panganib palang nakaumang sa labas nun. Mabuti na lamang at sumang-ayon ng mga ito. Kaya noon ay para silang nasa loob ng posporo at magkakasunod sa sala habang natutulog. Si Tatay Kanong nasa beranda lang, habang si Jumel naman ay hindi mapakali. Naroon ito sa kusina, pabalik-balik ng lakad. 11:00 ng gabi, nagsimula ng umalinsangan ng paligid. Isang indikasyon na may aswang sa malapit. Kaagad namang inabisuhan ni Tatay Kanong si Jumel na wag nang maglagi sa likod dahil kumikilos ng kaanak niya. Oobserbahan nila kung magtatangka itong pumasok ng lugar. Dahil sa oras na mangyari yon, hulog sa patibong ang mga ito. Silang tatlo lamang ni Marisa ang gising. Ang iba ay natutulog ng mahimbing. Si Marisa, nakasilip sa bintana. Inaabangan din kung anong mangyayari maya-maya lang. Hanggang sa nabagot ang Tatay Kanong, kung kaya naman nagtungo ito sa kamalig dala ang maliit na gasera.
Tinanaw-tanaw niya ang madidilim na bahagi kasabay ng pagmumuni-muni ng orasyong bakod. Ilang minuto lang ang namagitan. Nagpakita na si Ramon. Bigla na lamang itong lumitaw sa labas ng bakuran. Malapit yon sa kamalig kung kaya natatanaw ni Tatay Kanong kahit medyo madilim doon. Ang sabi pa ni Ramon, walang mangyayari kung isusuko umano nila si Jumel. Tapos na sana ang proseso kung hindi lang nakialam si Tatay Kanong. Dagdag ni Ramon, ano bang meron sa binata at pinoprotekta nito ni Tatay Kanong? Samantalang alam niya namang aswang ito. Sos, umalis ka na lang. Hayaan mo yung binata. Gusto niyang mamuhay bilang tao, hindi bilang katulad niyo. Kung hindi ako nagkakamali, kamag-anak niyo ang bumiktima sa taong natagpuang patay doon malapit sa tulay, di ba? Halata naman yung bakas ng kubot doon eh. Bulalas ng Tatay Kanong. Narinig yun nila Jumel at Marisa. Nagkatitigan ng dalawa at naalala ni Marisa ang namatay doon sa nabanggit na lugar. Ito yung nagkalasog-lasog na tao. Kagad niyang tinanong si Jumel kung totoo bang kamag-anak ni Jumel ang salarin. Oo, kasama sa pumatay ang Tiyo Ramon. Nagkaroon daw kasi ng atraso sa pinsan ko yung biktima kaya ayun. Tinambangan nila at pinatay. Hindi mo ba napansin nung mapadaan tayo doon? Bigla na lang ako natahimik. Aminado akong kaanak ko yung salarin. Nakukonsensya ako sa biktima. Paglilinaw ni Jumel noon. Sabi ko na aswang nga. Kaya pala naging seryoso yung mukha mo. Ganun ba? Kasama yung mga kauri mo? Oo, ganun nga Marisa. Ganun sila Tiyo kaya nga ayaw na ayaw kong matulad sa kanila eh. Kapag may kagalit at napagdiskitan talagang pinapatay. Katunayan habang nangyayari ang pagpatay na ron ako. Dinala ako mismo ng tiyo ko dun para masanay daw ako kung paano pumatay ng tao. Napabitaw na lamang ng mabibigat na salita si Marisa. Hindi niya lubos sa kalain na ang uri pala ng aswang na nananalaytay sa dugo ni Jumel. Malademonyo. Kinilabutan tuloy si Marisa noon. Napadasal ito na sana ay hindi maging ganap na aswang si Jumel. Habang ang nasa labas naman ng bahay, nagkasagutan na sina Ramon at Tatay Kanong. Dahilan namang nadistorbo sila Aling Kuding at Nanay Lorena. Napasilip na rin ito sa bintana upang sipatin kung ano bang nangyayari sa labas nun. Hanggang sa ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ni Aling Kuding nang masilayan si Ramon. Paano nakarating dito si Ramon? Sambit ni Aling Kuding. Hindi ba sinabi sa ni Mang Kanong? Nay, gusto akong kunin ni Tiyo. Sagot naman ni Jumel noon. Maya-maya pa ay nagsilitawan ng iba pang tao. 5 ang bilang ng mga ito at kasama din si Mang Nicolas. Habang ang 3 pa, mga pinsan nito ni Jumel. Kaya niyo bang pumasok ng bakuran? Kung kaya niyo, makukuha niyo si Jumel. Pero kapag hindi, umuwi na lang kayo at matulog. Banat ng Tatay Kanong nun. Pero ang kamay nito ay nakaangat na sa bubungan ng kamalig. May nakasukbit kasi doong itak at sa oras na may mangyari, hindi magdadalawang isip si Tatay Kanong na makipagpatayan sa mga nilalang na yon. Hanggang sa unti-unting umaabante ng lakad si Ramon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Tatay Kanong dahil hindi niya makitaan ng pagkairita si Ramon. Samantalang malakas na orasyon naman ang ginawa niyang bakod sa lugar na yon. Binunot na ng tuluyan ni Tatay Kanong ang itak. Bumaba ito ng kamalig at hinarap si Ramon. Ang mga naroroon sa loob ng bahay ay hindi na magkawari sa pagkataranta. Lalo pat unti-unting nagbabago ang postura ni Ramon. Nagtayuan ng mga buhok nito at humaba. Si Nanay Lorena, hindi napigilang mapasigaw nun.
Mabuti na lamang at natakpan kaagad ni Marisa ang bibig at sinabi nitong wag nang mag-ingay dahil mas lalala ang sitwasyon. Lalo pat baka pati ang mga kapitbahay ay magising na rin nun. Sa hindi malamang dahilan, lumabas si Jumel pero may dala din itong itak. Dinuro niya si Ramon. Mariing giniit ng binata na hindi niya gusto ang maging halimaw. Huwag na siyang idamay sa mga kasamaang ginagawa ng kanyang kamag-anak. Hayaan na lamang siyang mamili sa kung anong gusto niyang landas na tahakin. Hindi pwede. Namatay na ang tatay mo at kailangan niya ng kapalit. Dapat mong sundin ang kung anong patakaran meron ng ating angkan. Bulalas ni Ramon. Sa pagkakaalam ko, hindi din gusto ng tatay ang maging katulad niyo. Napilitan lang din siya dahil baka patay ng nanay ko din ko. Umalis na kayo dito kung ayaw niyo magkamatayan tayo. Sagot naman ni Jumel noon. Si Tatay Kanong ng mga sandaling yon, bahagyang nawala ang pangamba. Akala niya kasi ay siya lang mag-isa ang may kayang makipagbangayan sa mga nilalang. Mabuti at tumapang na lamang daw itong biglang si Jumel. Kung hindi niyo na itatanong, kahit nasaan niyong tao ang kubot, may lakas pa rin ito ng higit pa sa 3 normal na tao. Pero mas hindi hamak na mas mabagsik kapag nasaan yung aswang na talaga yon. Pero kahit papano, pwede nang masabing mapagkakatiwalaan yun sa laban, sakaling mangyari nga ito. Napatango si Tatay Kanong at sinabing humahanga siya sa binatilyo. Pero naroon pa rin ang katagang, napabilib mo ako Pero hindi pa rin tayo tapos Bueno, tingin ko'y napaghandaan mo ang poder sa paligid, Ramon. Pwede mo nang simulan ang gusto mong gawin. Ano pang inaantay mo dyan? Wika ni Tatay Kanong, sabay tarak ng itak sa lupa nun. Nagmungkahi din itong itarak ni Jumel ang kanyang hawak na itak sa lupa. Mabisang pangbasag daw ito ng karunungang meron ng isang kalaban. Kaagad namang tumango si Jumel at tinarak ang itak sa lupa. Pagkabunot nito, umabante ng lakad si Jumel. Nakaamba na ito ng pagtaga na siya namang nagpaatras kay Ramon. Ang sabi pa ni Ramon, papatay ba umano ng kadugo niya si Jumel? Kung yun ang tama, gagawin ko. Halika dito! Wika ni Jumel at nagpakawala ito ng pagtaganon. Sinalag ni Ramon gamit ng bisig ang patalim, pero dumaplis ito at trumekta sa mukha niya. Kitang-kita nilang lahat ang pagtama ng talim sa mukha at nagkasugat si Ramon. Sumirit ang dugo doon habang sumusuray pa atras. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Tatay Kanong. Kung wala siyang gagawin ay hindi rin titigil si Ramon sa kakatugis sa binatilyo. Kung kaya naman inundayan din niya ng pagtaga si Ramon. Kung saan-saan na lamang ito tinatamaan. Bawat paghampas nito ay animoy tunog sinibak na kahoy ang patama. Hanggang sa natumba si Ramon, naangat ang kamay. Sinabi nitong tama na umano. Pero hindi tumigil si Tatay Kanong. Patuloy niyang pinagtatataga ang aswang. Nakakakilabot umano tingnan ang tinataga ng itak ayon kay Marisa. Nahimatay pa umano si Nanay Lorena dahil hindi kinaya ang nakita nun. Patuloy sa pagtataga si Tatay Kanong. Mabuti na lamang at nahugot ni Mang Nicolas si Ramon palayo. Pero habang nangyayari yon, ay makikita sa mukha ni Mang Nicolas na nasasaktan ito. Hindi dahil sa tama ng itak, kundi dahil sa poder na nilagay ni Tatay Kanong bilang pangontra sa lugar na yon. Yung 3 pinsan ni Jumel, nanggigigil lang mga ito pero hindi makapasok sa loob dahil walang abilidad kagaya ng meron si Ramon.
Makinig kayo mga tampalasang aswang. Bukas na bukas din, lulusob ako sa inyo. Ibubunyag ko ang pagkatao nyo sa bayan. Gusto nyong itaboy kayo? Mga litsugas, huwag niyong pilitin ang tao kung ayaw niya maging katulad niyo. Ikaw naman, Ramon. Pasalamat ka at pitatama ko lang sa paa at kamay mo ang pagtaga. Gusto pa kitang buhayin. Tandaan mo, sa susunod, pupugutan na kita ng ulo. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Makulong at mabulok sa bilangguan. Wala akong pakialam. Basta papatayin kita. Ikaw din, Nicolas. Ikalawang beses na tong inkwentro natin. Hindi ka pa rin nadadala, animal ka. Naniwala akong magmamakaawa ka sa akin pero wala din palang magbabago sa'yo. Pagbabanta ni Tatay Kanong. Sa kabila ng pag-uwikang yon, ay tila nagalit palalo ang mga pinsan ni Jumel. Dahilan namang nagpalit ng anyo ito sa pagiging kubot. Sa pagkakataong yun ay parang makikipagsapalaran na ang mga pinsan ni Jumel. Kahit pa man may poder na nakalagay sa lugar. Hindi nga nagkamali at lumusob ang tatlo. Sabay pa mga ito. Sasalubungin sana ni Jumel pero hinarangan ni Tatay Kanong. Sinabing atras at doon nila banda sa kamalig antayin. Walang sabi-sabi namang tumango si Jumel at umatras nun. Isa-isa nilang nakikitang bumabagsak na lamang sa lupa ang mga kubot na paparating. Parang mga baliw itong gumugulong at umuungol na waring may masakit sa katawan. Nagudyat ng pagtango si Tatay Kanong at senyas ng ibig sabihin pwede na nilang lapitan na mga ito at banatan pero wag papatayin. Si Jumel naman, ang pagkakaintindi niya ay patayin kaya tumakbo ito at tinaga ang pinakamalapit sa kanila. Kaagad namang tinapik ni Tatay Kanong. Mabuti na lamang at naabutan pagawa ng kung hindi. Sa leeg tatama ang itak. Doon lamang sa bisig ang daplis nito. Ang sarap mong kutusan. Hindi ibig sabihin ng patayin natin, kundi gulpihin lang. Gusto mo bang makulong? Tingin mo paniniwalaan yung aswang sa batas? Wika ni Tatay Kanong. Sinipa ng sinipa ang tinaga ni Jumel noon. Nagmakaawa pa ito. Magpinsan umano sila pero tinatalo ni Jumel. Pinsan? Tingin nyo pinsan ba yung turing niyang paglusob niyo dito? Saka mo palang sinabi yan nang maipit ka na. Sabat ni Jumel. Hinila niya ang mga ito palabas ng bakuran. Parang mga pagong na nakadapa at napakaamon ng mga mukha nun. Bumanat na rin ng banta si Jumel. Kung hindi nila kikilalanin na kamag-anak si Jumel, hindi din niya kikilalanin ng kamag-anak ang mga ito. Hanggang sa maya-maya pa, nabulabog na ng tuluyan ng lugar. May mga taong nagsilabasan sa kanilang bahay. Kung kaya naman ganoon na lamang ang mabilisang paglikas ng mga kubot. May nagtanong pa na kapitbahay kung anong nangyari. Ay nako, mga magnanakaw. Mabuti na lang na mataan namin. Kaya ayun, sumibat. Pagdadahilan ni Tatay Kanong. Sa puntong yon, natitiyak ni Tatay Kanong na hindi titigil ang mga kubot. Kung kaya't kinausap niya si Jumel at sinabing pupuntahan nila ang lugar. Pero magsasama pa sila ng bihasa. May kilalang mga banggiitan din si Tatay Kanong nun. Para walang makapipigil sa kanila sa oras na makarating sa pugad ng mga kubot. Ay nangang nangyari. Kinabukasan din, pinuntahan ni Tatay Kanong ang mga kakilalang may karunungan. Tatlo ito at mga dating mag-aral ni Tatay Kanong sa karunungan hanggang sa naging bihasa mga yon. Pumayag naman ang mga ito at ora mismo, sinulong nila ang lugar. Kasama pa si Jumel at Marisa. Maliban pa diyan,
May kasama din silang 2 pang residente. Para pag hinalaang isinawalat nga ni Tatay Kanong ang pagkatao ng mga kubot nun. Maniwala man kayo o sa hindi, pagkabungad pa lamang sa bahay nila Nicolas, ganoon na lamang ang pagmamakaawa nito na wag silang itaboy. Wala na silang ibang mapupuntahan. Aabisuhan na lamang niya si Ramon na hindi na gagambalain pa si Jumel. Malamang, dapat mo talagang gawin yon. Mas mabisa pa palang taong bayan bilang pangontra sa aswang eh. Naabala ko pa tuloy itong mga kaibigan ko. Ayaw na ayaw kong may malaman ulit na may mamamatay. At kayo ang dahilan. Dahil kapag nangyari yon, kahit hindi pa kayo ang pumatay, kayo ang pagbibintangan ko. Kaya't abisuhan nyo na lahat ng kauri nyo. Susunugin lang naman namin ang bahay nyo. Total alam na namin kung saan kayo matatagpuan. Tara na, mungkahi ni Tatay Kanong. Para lang silang nakipagsundo panandalian at kagad umuwi. Tapos na ang usapan. Ang totoo ay tinakot lamang talaga ni Tatay Kanong ang mga aswang. Ito ay upang madala. Sa pamamaraang yun ay maaaring isiwalat din ni Nicolas sa lahat ng kauri ang pagbabanta ni Tatay Kanong. Sino ba namang hindi? Dahil sila na mismo ang tutugisin kahit hindi pa sila ang salarin. Parang natudlukan ang paglaganap ng aswang. Para itong epidemya na bigla na lang wala nang napapabalitang pananalasa nun. Si Jumel naman at Marisa nagkatuluyan. Tanggap na tanggap ni Tatay Kanong ang binatilyo kahit aswang pa ito. Nagkaroon ng mga anak sina Marisa. 3, 2 babae at 1 lalaki. At ang lalaking yun ay walang iba, kundi ako. Hindi ko alam kung aswang ba ako o hindi. Wala naman kasi akong nararamdaman kakaiba. Kung di normal lang. Baka tao talaga ako. Ang hirap naman kasing maging aswang, di ba? Muli, ako po si Danilo. At ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang pag-ibig sa aswang.